Tinuod gayon. Ingon pa sa mga Bisaya. But anyway, the Lord is good. Amen. At salamat sa Panginoon dahil wala po tayo sa ibang lugar. Tayo po ay naririto at nagsasama-sama para sa Kanyang karangalan, para sa Kanyang kapurihan, at para sa Kanyang kaluwalhatian. At ngayon po, dahil ito po ay buwan ng Kapaskuhan. Amen po ba? Ngayon po ay buwan ng Kapaskuhan. Kaya nga ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa diwa ng Pasko. Amen? Kailan ba yung Pasko? Miyerkules ba? Wibis ba? Amen. Now po, my topic for today is about celebrating God's love or Christmas. So, ito po ay mahalaga na ating patuloy na maunawaan. Although we are not a traditionalist anymore, kasi tayo niligtas na ng Panginoon, naniniwala tayo na mayroong tagapagligtas na isinilang sa katauhan ng Panginoong Jesus. But we need to understand what is the essence of it, or what is the Teka lang. Okay na, meron na. Meron na dito. Doon na lang siguro. Okay, if you have your Bible with you, please open it in the book of Luke, chapter 2, verses 8 up to 20, and in Matthew chapter 2, verses 1 to 11. Dalawa po ito na ating babasahin. And we will get a lesson from this sermon in the life of these wise men, or the Bible describe them as magi. Okay, tinawag po sila na magi ng Biblia. So in Luke chapter 2, verses 8 up to 20, mahaba-haba po ito. That is why, just bear with me, Sabi po dito, in verse 8, now there were in the same country shepherds living out in the fields. Hindi lang. Ayaw talaga, Brother Mark? Okay, wala na tayong magagawa dyan. Just focus your, if you have your electronic Bible also in your phone, tingnan nyo na lang. Sige, from verse 8 po, up to the following verses, or up to verse 20 in Luke chapter 2. Sabi po dyan, now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. In verse 9,
And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, in verse 10, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people." Ano po yon? Ano po yung daladala ng mga anghel? Good tidings of great joy. Mabuting balita na magdadala ng malaking kagalakan na para sa lahat ng mga tao, hindi lamang para sa mga Hudyo. I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Verse 11, "For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Verse 12, "And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger." Verse 13, "And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Verse 15, "So it was when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." Verse 16, "And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe or the baby laying in a manger." Verse 17, "Now when they had seen him, they made widely known that saying which was told them concerning this child." Verse 18. Sige po, tingnan nyo lamang po at basahin ang inyong mga Biblia. "And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds." Verse 19 and verse 20, "But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them." You know what, brothers and sisters, celebrating God's love or Christmas is not only about giving or exchanging of gifts, eating or feasting. Hindi lamang to pumapatungkol sa mga bagay o gawain na mga ito. Usually pag Christmas, di ba, pag araw ng Kapaskuhan, sinasabay din yung reunion. Kasi nga, ang pamilya ay intact. Okay, yung iba galing sa iba't ibang probinsya o galing sa iba't ibang bansa, nagsisiuwian para lang makasama ang mga minamahal sa buhay. Ito po ay nakagisnan na natin na ginagawa ng mundo. At kapag dumarating ang kabuuanan ng Kapaskuhan, excited po tayong lahat. Amen? Lalong-lalo na yun nung panahon ng tayo mga bata pa. Actually, ngayon sa Pilipinas parang hindi na gaano. O siguro malamang baka umiidad lang tayo kaya hindi na natin talaga siya na-appreciate. Pero nung mga bata pa talagang excited na kung na dumating yung simbang gabi, of course, Catholic tayo, na pinanganak, dumating yung gabi ng pangangaroling. Usually, ganun yung nakagisnan, lalo na sa mga ipinanganak na hindi sa Kristiyano na pamilya. I mean, I'm talking about the born-again Christian family. So, celebrating God's love, ang
ang pagdaraos ng araw ng Kapaskuhan, ito po ay pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil nga mayroong pinanganak na tagapagligtas, as I have said earlier, sa katauhan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Now, ang tanong, ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? So, ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng Kapaskuhan? Or paano ba natin ito dapat ipagdiwang? Amen? Or what is the essence of Christmas all about? And how should we celebrate Christmas? Ano ba yan? Kapag nag-outing, yun na ba yun? Kapag may family day, yun na ba talaga yun? Kapag nag-schedule ng Christmas party, yun na ba talaga yun? So dito po, tingnan natin ano ba ang sinasabi ng Bible. What really the essence of Christmas? We will get the lesson of the essence of Christmas or celebrating God's love dito sa wise men na binabanggit in Matthew chapter 2. Matthew chapter 2, verses 1. Sige po, open your Bible in Matthew chapter 2, verses 1 up to the following verses. Sige po, sisimulan ko pong basahin. Sabi po dito, kanina po, yung binasa ko po yung background, dito po in the book of Luke, dito po sa Matthew chapter 2, ito po yung ating pagkukunan ng aral. Sabi po dito in verse 1, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star. Okay, for we have seen his star in the east and have come to worship him. Verse 3, When Herod the king heard this, he was troubled. Amen. Nung ito'y marinig ni Herod na siyang hari noon, siya ay nabagabag. And all Jerusalem with him. Verse 4, And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them. At ito po yung kanyang tinanong, where the Christ was to be born. Verse 5, So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Verse 6, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7, Then Herod, when he had secretly called the wise men. Amen. Hindi, yung description po dito ng Bible, wise men or magi. Hindi po to kagaya doon sa kinakanta natin na may 3 haring nagsidalaw. Hindi po sila kings. Sabi po dito, they were wise men or they called them magi. So, determine from them what time the star appeared. This star, we call it the Star of David. And he sent them to Bethlehem in verse 8 and said, Go and search carefully for the young child. Hindi na po ito baby ha. Sa ibang translation, young boy. Dito po sa translation ko, young child. When you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed. In verse 9, And behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young boy or young child was. Verse 10 and verse 11, When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Remember, exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young boy with
Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented gifts to him. What are those gifts? Gold, frankincense, and myrrh. Let us pray. Father, we bless you and we thank you, Lord God, for your word. Patuloy mo po kaming pagpalain, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan. Patuloy mo pong ihayag ang iyong sarili at ang iyong nais sa bawat isa sa amin. Maunawaan po namin, Panginoon, kung bakit ikaw po ay isinilang, ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Madakila kapo't malwalhati, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. 4 na bagay po na nais kong ibigay sa inyo ngayong araw na ito. Mabilis lang lamang po itong tandaan. Okay, ito pong word na show ay binigyan ko po ng acronym. Everybody says show. Ipakita. Show. Now, celebrating God's love in the Bible is all about this word show. Number 1, letter S. Number 1 po, 4 na bagay. Tandaan nyo po. Number 1, seeking Jesus or longing for Jesus. Number 2, humility before Jesus. Number 3, offering or giving our gifts to Jesus. Pang-4, worshiping Jesus. And we will get this lesson from the life of these wise men. So, at kinakailangan po itong 4 na bagay na ito ay manatili po sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi po natin makalimutan. Now, what is celebrating God's love all about? Number 1, ano po yun? Seeking or longing for Jesus. Now, the question is, why? Bakit po? Now, if we will go back in Matthew chapter 2, verses 1 and 2, and verses 9 and 10, may kita po natin yung reason. Sige po, tingnan nyo po yung Bible ninyo. Matthew chapter 2, verses 1 and 2, and verse 9 and 10. Now, celebrating God's love is all about seeking Jesus or longing for Jesus. Sabi po dito, behold, wise men from the east came to Jerusalem, and said, where is he who is been born king of the Jews? For we have seen his star. Now, these magi or these wise men, they were not Israelite people. They are non-Jews. Basically, they were Gentiles. So, kung makikita natin dito, this is the very first verse in the Bible na mayroong mga hintil na nagkaroon ng interes na hanapin ang Panginoong Jesus. So bakit sila tinawag na wise? Of course, matalino sila dahil hinahanap nila ang Diyos. Kasi lahat ng hindi naghahanap sa Diyos, mangmang. Maliwanag yung sinasabi ng Bible. I think in Psalm chapter 14 verse 1, Psalm 14 verse 1, the foolish says, there is no God. Yun po yung sinasabi ng mga mangmang, walang Diyos. Pero the Bible give a description to these men that these men are wise. Why? Because they were seeking for Jesus. They were from the east. They came to Jerusalem. At sinabi nila, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east. And in verse 9 and 10, sabi po dyan, they departed, and behold, the star which they have seen in the east went before them, till it came and stood over where the child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Amin po ba? So makikita natin, itong mga matatalinong tao na ito galing pa sa malayo. Hinanap nila ang Panginoon
For what purpose? Para sumamba. So, actually, if you will study this chapter, it could be months sa pagta-travel bago sila makarating sa Jerusalem. Na mayroon lang silang layunin para sumamba. Now, sa panahon po natin ngayon, we have all the access. Amen, para makasamba sa Panginoon. At hindi rin natin po pwedeng gawing rason na tayo'y malayo. Amen. So kung travel lang, in fact, mas malayo ang trinavel ng Panginoon kaysa sa atin nung siya ay pumunta dito sa lupa. Imagine niyo from heaven, galing siya sa langit, bumiyahi pa, papunta dito sa lupa. Ang layo nun. Para abutin lang tayo. So, ibig sabihin pala, ang diwa ng Kapaskuhan, ito ay patungkol sa paghahanap at pagnanais sa Panginoong Hesus. Hindi kagaya ng kinagisnan natin, yung paganong kinagisnan, Pasko na. Sino kaya yung maihingan ko? Pasko na naman. Ano kayang maibibigay ko sa di ko mabilang na mga inaanak? Ako hindi ko po mabilang yung mga inaanak ko. Nakakalimutan ko pa yung iba. So dito po, makikita natin itong matatalinong tao na ito, ang hinahanap nila, hindi po regalo, hindi pera. Hinahanap nila si Jesus. Kaya nga po, kinakailangan tayo po ay bumalik doon sa totoong diwa ng Kapaskuhan. Hindi po ito yung mangungutang ka para meron kang ipanghanda o maipamigay. Hindi po yan yung diwa ng Kapaskuhan. Ang diwa ng Kapaskuhan ay patungkol kay Jesus. Amin po ba? Now what these wise men, they long and seek for Jesus. Now sa buhay natin, ano ba yung pinaka ninanais natin? Ano ba yung hinahanap natin? Mga kapatid, lahat ng hinahanap natin, lahat ng ninanais natin sa buhay na ito, kay Jesus matatagpuan. Pakisabi sa iyong katabi, lahat ng hinahangad mo, lahat ng hinahanap mo, kay Jesus mo yan dapat hanapin. Amen. Gusto mo ng kaligayahan, ang kailangan mo si Jesus. Gusto mo ng katahimikan, ang kailangan mo si Jesus. Gusto mo ng mapapangasawa, ang kailangan mo si Jesus. Gusto mong umunlad, ang kailangan mo si Jesus. Gusto mong ma-promote, ang kailangan mo si Jesus. They were longing and seeking for Jesus. And you know what? Kapag ito po yung nasa ng puso natin, ang Diyos po ay nagbibigay po ng gabay. Gagabayan po tayo ng Diyos papalapit sa Kanya. Amen? So, we see these wise men, mayroon pong binigay ang Diyos sa kanila na tala, which is the star, na palatandaan kung saan naroroon yung kanilang hinahanap. Na habang sila ay naglalakbay, yung bituin na iyon ang nagsisilbing gabay nila. Hanggang sa mahanap nila kung saan naroroon ang Panginoong Jesus. Now, ang Bible po hindi nagkakamali. Ito po, nagsabi po ang Panginoon, di ba patungkol sa prayer? I think Luke chapter 7, seek and you shall find. Actually, yung pinakaunang praise doon, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door
will be open. So sa lahat po ng naghahanap, tiyak po na makakasumpong. Hello? Kapag ang Panginoong Hesus ang ating hinanap, kapag ang Panginoong Hesus ang siyang ating inuna, gagabayan po tayo ng Diyos, papalapit sa Kanya. Amen? Gagabayan po tayo ng Diyos, papalapit sa Kanya. Kung paano ginabayan ng Diyos ang mga matatalinong tao na ito upang mahanap ang Panginoon, ganun din po tayo sa lahat ng naghahanap sa Panginoon. Ang Diyos po ay gagabay sa bawat isa sa atin upang masumpungan natin ang ninanais natin sa Panginoon. Amen. Kaya habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Why? Because, the essence of Christmas is all about seeking and longing for Jesus. Sa Pilipinas, yung hinahanap, bonus. Of course, normal yon kapag December talaga may bonus. Bonus sa mga teachers, sa mga government employees. Minsan nga, umaabot pa yan ng 3, 2 hanggang 3. Excited sila doon. Pero sa atin, dapat na mga Kristiyano, yung sinasabing bonus, bonus na lang yon sa atin ng Panginoon. Dahil inuuna natin siya. Hello? Naalala ko tuloy yung kanta, kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kapag inuna mo kasi talaga yung ibang bagay, mababad trip ka lang. Pero kapag si Jesus yung inuna mo, maganda ang araw mo. Amen. Maganda yung araw mo kapag si Jesus ang yung inuna. Kaya nga, celebrating Christmas, it's all about seeking. Or longing for Jesus. Amen? Kaya nga, patuloy po nating pagsumakitan na tayo po'y pagharian ng Diyos. Let us continue to seek His kingdom. Amen? And there is a promise, all these things will be added unto you. Huwag po nating hanapin yung mga bagay, kundi unahin po natin, hanapin yung nagbibigay. Kasi usually ang nangyayari, inuuna natin yung mga bagay-bagay kaysa doon sa nagbibigay. Amen? Yan yung maraming pagkakamali ng maraming Kristiyano o malaking pagkakamali ng maraming Kristiyano. Inuuna yung mga bagay-bagay kaysa doon sa nagbibigay. Kaya nga, yung buhay nauuwi sa maraming alalahanin at problema sa buhay. Habang sinisikap mo na hanapin yung mga bagay na yon para tuloy lumalayo. Pero kapag inuuna mo ang Panginoon, di mo namamalayan, naroroon ka na pala. Yung mga pinapangarap mo, nangyari na pala. Nakalimutan mo na lang na ito yung ninanais ko noon . So, nandito na pala ako ngayon. Amen? So, these wise men long and seek for Jesus. Tandaan nyo mga kapatid, galing pa sila sa malayong lugar, pero hindi po yun naging hadlang upang hanapin ang Panginoon. And God gave them guidance. Ang Diyos po ang nagga-guide sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, now celebrating God's love is all about humility or humbling before Jesus. Matthew 2 verse 11. Sabi po dyan, sige po, tingnan niyo po yung Bible ninyo, kung bakit po natin nasabi, it's all about humility before Jesus. And when they had come into the house, they saw the young boy, or they saw the young child, with Mary his mother, and fell down and
worship Him. Ano po yun? Sila po ay nagpakumbaba, nagpatira pa. Tanda po ito ng pagpapakumbaba. Tandaan nyo po ano, sa binasa po natin, nakita nila yung palatandaan na ipapanganak ang hari ng mga Hudyo o ang tagapagligtas. At dito pa no, sa kanilang paghahanap in the book of Matthew, actually almost nung makita nila yung bata hindi na sanggol. Okay, toddler na. So gaano katagal sila naghanap? Malamang more than 1 year. Hindi natin masabi. Pero makikita natin yung patience sa paghanap. Amen? So, dito po, sabi po dyan, when they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship Him. They fell down and worship Him. They fell down before the child. They fell down before Jesus as a sign of humility. Na kung saan kinikilala nila, tandaan nyo po, itong mga tao na ito, hindi po ito basta-basta. Mayroon po itong mga titulo. Mayayaman po yung mga tao na to. Pero nung matagpuan nila yung kanilang hinahanap, sila po ay nagpatira pa. Tanda ng pagkilala na ang Panginoong Hesus ay hari na dapat kilalanin at dapat sambahin. Amen? Now dito makikita natin, the birth of Jesus is a type of humility. Kahit yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, nagpapakita ng kapakumbabaan. Hindi po siya pinanganak sa private na hospital. Pinanganak po siya sa sabsaban. Buti tayo, pinanganak sa bahay, sa hospital. Siya po, pinanganak sa sabsaban. Can you imagine that? Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pinanganak. Nagkatawang tao dito sa lupa. At ipinanganak. Hindi sa kagaya nating natural, doon sa mga ospital o sa bahay. Pinanganak siya doon sa sabsaban. O sa kulungan ng hayop. Ito po ay palatandaan o pagpapakita sa atin ng kapakumbabaan. Ang Panginoon, bagamat siya'y hari, siya po ay nagpakababa. Jesus was born in a manger. Amen. So kung sa ayos lang ng kalagayan ng kapanganakan, siguro medyo maayos-ayos yung kalagayan natin. Sa Panginoong Hesus, doon po siya sa sabsaban ipinanganak. Hindi naman sa wala silang pera, the Bible tells us, puno na yung mga inn o yung mga bahay panuluyan. Kaya doon nadatnan si Mary, doon siya naabutan ng panganganak. Amen? Now in Philippians chapter 2 verses 5 to 11, sabi po dyan, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Verse 9, therefore, God also highly exalted him and given him the name which is above every name. Verses 10 and verse 11, up to 11, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God
the Father. Ano pong sabi dito ni Apostle Paul? Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kagaya ni Kristo. Na kahit siya'y Diyos, hindi niya inaring kapantay siya ng Diyos. Kundi, kanyang tinanggap sa kanyang sarili na maging isang alipin hanggang kamatayan. Ang Panginoong Hesus po, siya po ay Diyos. Pero nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay nagpakababa. Hindi niya po inari na siya po ay Diyos na dapat paglingkuran. Siya po ay nagpakababa. Kaya nga, ini-encourage tayo ng Bible o ng salita ng Diyos na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pag-iisip. Hello? Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya at sa kapwa. Hindi po para paglingkuran. Amen? Malamang, may ilan sa inyo dito, mga boss sa kanilang opisina, pero pagdating sa ating relasyon sa Diyos, tayo po ay servant. Amen. Tayo po ay servant. Now, itong mga tao na ito na hindi basta-basta, nung matagpuan nila kung saan naroroon ang Panginoong Hesus, sila po ay nagpatira pa. Kinilala nila na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay mas nakahihigit kaysa sa kanila, bagamat ang Panginoon ay pinanganak doon sa sabsaban. Actually, do not be confused, doon sa Luke, natagpuan ng mga shepherd ang Panginoong Hesus naroon sa sabsaban. Pero dito po, in the book of Matthew, nung hinanap siya, nung siya ay nasumpungan ng mga matatalinong tao na ito, siya po ay nasa kanilang bahay na, kasama ng kanyang ina. So, kaya mali rin yung pinapakita sa atin na larawan. Nung nagpunta yung matatalinong tao na naroon pa ang Panginoon Hesus sa sabsaban. Hindi po, wala na siya doon. Okay, naroon po siya sa bahay nila mismo. At siya po ay toddler na, hindi na po baby. Mahalaga po sa isang Kristiyano na tayo po ay mapagpakumbaba. Amen po ba? Kapag tayo po ay mapagpakumbaba, tayo po ay marunong tumanggap ng pagtuturo. Sa madaling salita, tayo po ay natuturuan. Hindi po tayo balat sibuyas. Alam niyo po ba yung balat sibuyas? Pag napagsabihan, nag-i-emote agad. Di mo pwedeng turuan. Hindi mo pwedeng, maramdamin. Usually kasi ang mga Pinoy, maramdamin, lalo na pag tumatanda. Kaya, nagkakaedad na. So, pag nagkakaedad na, mas nagiging maramdamin. Minsan, napapansin natin yan sa mga magulang natin, di ba? Medyo tampurista na. Pero sa atin na mga Kristiyano, hindi po dapat ganun. Dapat, katawan lang yung tumatanda. Amen? So, dapat yung pagkatao natin, ganun pa rin. Natuturuan, handang makinig, handang magpakumbaba. Amen po ba? Kasi kapag balat sibuyas tayo, ang nangyayari, pag tinuruan tayo, pinagsabihan, nagre-react agad tayo. Kala mo kung sino naman eh. Kala niya siya lang magaling. Hindi po dapat ganon. Dapat pinipili natin dapat magkaroon tayo ng tanong na, Lord, ito bang sinasabi ng tao na o pagtuturo ng tao na to ay galing ba sa'yo? Ano ba yung makukuha ko dito na mabuti? Amen? So, dapat nagpapakababa po tayo at magaling po tayong mag-serve o maglingkod sa kapwa natin. Amen.
Sabi ng Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Tandaan ninyo, ang Panginoong Hesus, hindi po siya pinaglingkuran ng kanyang mga disipulo, kundi siya po ang naglingkod sa kanyang mga disipulo. Amen? Kaya sabi ng Book of Mark, the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Naparito ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Amen. Kaya nga, yung humility, makikita natin sa kanya hanggang kamatayan. Di ba, nung siya ay binubugbog, nung siya ay naroroon sa krus, anong sabi niya? Kung gugustuhin ko, pwede akong tumawag ng laksa-laksang anghel para magtanggol sa akin. Pero hindi niya ginawa. In fact, hindi nga siya nagsasalita sa mga paratang sa kanya, hindi nga siya sumasagot eh. Kahit si Herodes naiinis sa kanya. At si Pilato, wala ka bang sasabihin? Tapos pag sumagot, para lang nung sinabi sa kanya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Doon lang siya nagsabi, sinabi mo na. Ayun lang. Balik ulit si Pilato doon sa mga tao. Kasi alam niyang walang kasalanan ang Panginoon. Pero wala siyang magawa. Dahil takot siya sa tao. Gusto niyang ma-please ang tao. Sa atin po, wala po tayong iba na nais i-please, kundi ang Panginoon. Bahala na magalit ang lahat. Basta importante malugod ang Panginoon. Diba, yung mga Muslim nga pumapatay kasi sa akala nila, nalulugod sa kanila ang kanilang Diyos. Kahapon sa Muslim kasi habang nagmamatured sila, lumalalim sa pananampalataya, doon sila nagkakaroon ng courage na talagang pumatay ng infidel o yung pananampalataya na hindi sa Islam. So, kapag hindi pa sila seryoso, hindi nila yun iniisip. Sa atin, baliktad. Okay, kapag hindi pa tayo seryoso, o hindi pa tayo lumalago, pasaway tayo. Di ba? Gumagawa tayo ng kasalanan. Pero kapag tayo ay seryoso na sa Diyos, talagang nagpapakabuti tayo. Amen? Kung pwede, umiiwas tayo sa lahat ng masama. Now, sa pananampalatayang Muslim, baliktad. Amen? Sa kanila kasi, nalulugod yung kanilang ala. Ako, baka barilin na. Live pa naman tayo. Okay lang. For to me, to live is Christ and to die is gain. So, ganun lang naman yon. Ang kamatayan ay doorway lang yan para doon sa muling pagkabuhay. Amen? Lahat naman mamamatay. Hindi nga lang pare-parehas ng tinakdang panahon. Amen? So, tinawag po tayo para magpakababa. Amen? Ganun po dapat yun. Kapag araw ng Kapaskuhan, hindi yabangan. Hindi kung sino yung pinakamaraming maibibigay o ano yung maibibigay mo. Ito po ay patungkol sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Hello? So, instead na magpasikat ka sa tao, sa Diyos ka na lang magpasikat. Galingan mo. Amen? Galingan mo lalo. Kasi pag Pasko, lumalabas yung mayayabang.
Amen. Imbes na magpasikat sa tao, sa mata ng tao, magpasikat po tayo sa Diyos. At galingan natin. Amen. Now, pangatlo po. Now, celebrating God's love, it's all about offering or giving our gifts to Jesus. Giving our gifts to Jesus. Bakit po natin nasabi? Let us take a look again in Matthew chapter 2. Verse 11. Sabi po dyan, if you will read your Bible, and when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Actually, binigay na po ng Diyos lahat-lahat sa atin. Hello? Ang Diyos nagbigay na ng regalo. 2,000 years ago, nagbigay na siya ng regalo. Nawang tanong, ano yung regalo mo sa Kanya? Ayan dapat yung tanong. Kasi sa mundo, ano ba yung matatanggap ko? Ganon kasi yun eh. Ano kaya yung makukuha ko? Ano yung matatanggap ko ngayong Pasko? Yung iba naman, kung bagong taon, New Year's resolution. Gumagawa ng mga panata, hindi naman tinutupad. So, wala pa rin. So, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, ito po ay patungkol ng paghahandog o pagbibigay ng ating mga regalo kay Jesus, kagaya ng mga matatalinong taong ito. So, hindi lamang sila nagpunta doon, nagpakumbaba at sumamba, may dala din po silang regalo. Kaya nga, huwag kang haharap sa Diyos o huwag kang lalapit sa Diyos ng empty-handed. Hello? Huwag kang lalapit sa Diyos nang wala kang dala. Amen. I'm not talking about here material things. I'm talking here about you, about your life. Huwag kang lalapit sa Panginoon na wala kang anumang dala. Kinakailangan sa tuwing lalapit ka sa Panginoon, maayos ang iyong dala sa Kanya. And when they had opened their treasures, they presented gifts to Him. Ano yung tatlo na yon? They offered gifts to the child Jesus. Ano po yung una na binanggit? Gold. Gold. Ano po yung ibig sabihin nun? Gold represents His deity and purity. Ibig sabihin, these wise men recognize that Jesus is Lord. Jesus is God. And He is pure. He is sinless. Dapat kapag tayo lumalapit sa Panginoon, ganun din po. Siya ay hari. Siya ay Diyos. Amen. Kasi usually, ang gold, hinahandog yan sa mga hari. Sa kanilang kapanahunan, in the ancient times. At ang gold po ay nagre-represent ng purity. Kasi hindi mo siya matatawag na pure gold. Kung hindi siya pure. Hindi yun fake. O kaya wag kang magdadala ng peke sa Panginoon. Kinakailangan kapag lumalapit ka sa Kanya, totoo. Hindi nagbabalat kayo. Amen? Dapat nagpapakatotoo tayo sa Diyos. So kung ano yung laman ng puso natin, ibigay natin sa Kanya. Kung puno ka ng kabigatan, huwag mong sabihin sa Kanya, okay lang ako, Lord. Kahit hindi ka naman okay. Kahit may kaaway ka pa, hindi mo napapatawad, lalapit ka sa Kanya, sabihin mo, okay lang ako. Kaya, mag-worship ako. O, kaplastikan yan. Sabi ng Bible, humingi ka muna ng tawad, magpalinis ka sa Kanya, bago ka humarap sa Kanya. Amen? Kaya yung turo doon sa prayer, di ba? Kung ikaw ay maghahandog sa Diyos,
siyasatin mo muna yung puso mo. Baka meron kang kagalit. O meron kang hindi napapatawad. First, just leave your gifts. Iwan mo muna yung handog mo. And then pumunta ka doon sa tao na nagawan mo ng kasalanan o sa tao na nagkasala sa'yo, vice versa. First, you reconciled. You reconciled first. And then, pagkatapos nun, balikan mo yung handog mo at saka ka maghandog. Amen? Now, gold represent is deity and purity. Mga minamahal, yung dahilan bakit naririto tayo, walang iba po kundi dahil sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Yung pangalawang gifts, ano po yun? Incense. Represent the fragrance of His life. Pinapakita dito yung halimuyak ng buhay ng Panginoon nung siya ay naririto pa sa lupa o kapag siya ay nasa isang tao. Hello? Kapag ang Panginoong Hesus ay nasa isang tao at si Jesus ang naghahari sa tao na yon, yung buhay niya po, ito po ay hahalimuyak. Kagaya ng buhay ng Panginoong Hesus, nakikita, napapansin, naamoy. Amen? At yung pangatlo pong kaloob, ano po yun? Myrrh. It represents His sacrifices and death. Usually, itong myrrh, ginagamit to para sa pag-preserve ng bangkay. Kaya nga, mapapansin natin makikita mo kahit sa Egypt, kahit umaabot na ng thousands of years, yung mga bangkay buo pa rin. Dahil talagang na-preserve nila ng maayos kasi nilalagyan talaga ng maraming pabango. Kahit nung namatay ang Panginoong Hesus, assignment nyo to, makikita natin ilang daang litro din ng pabango yung hinandog ni Nicodemus at ni Joseph. Yung nagpasan ng kanyang krus, nagbigay din yon ng pabango para sa burial ng Panginoon. At hindi yun basta-basta yung halaga na kanilang binigay. So, magkano ba yon? Assignment nyo yan. Bibigay ko lang sa inyo yung pangalan. Basta si Nicodemus, nag-offer ng pabango para sa burial ng Panginoon, pati si Joseph from Arimathea. Yeah. Naghandog din ng pabango. At hindi basta-basta yung halaga na kanilang binitawan. Actually, sabi nga doon sa iba ni Judas, nung may nagbuhos ng pabango sa Panginoon, sayang! Dapat sana pinagbenta na lang yon para may magamit sa pagpapakain sa mga may hirap. Pero sabi ni John, actually, sinabi niya lang yon hindi dahil nagkikare siya, kundi dahil siya ay Judas at magnanakaw nung una pa man. Mapagbalat kayo, hindi totoo yung intensyon. Amen? So, dito po mahalaga na ang diwa ng Kapaskuhan ay mananatili sa puso natin hindi lamang tuwing December. Dapat araw-araw. Araw-araw, hinahanap mo ang Panginoon. Araw-araw, nire-recognize mo na hindi mo kaya, nagpapakumbaba ka kapag wala ang Panginoon dahil kailangan mo siya. Pangatlo, Lord, ano ba yung maibibigay ko sa'yo? Ano ba yung maibibigay ko sa'yo? Malamang iniisip mo, pambihira naman, kay Lord na lahat ng bagay. Ano bang ibibigay ko sa Kanya? Hello? Bigay mo oras mo. Hello? Bigay mo oras mo sa Kanya. Yung environment mo, ibigay mo sa Kanya.
Yung pamilya mo, ipagkatiwala mo sa Kanya, bigay mo sa Kanya. Ayaw mo nun, wala ka ng problema. Hindi, sa totoong nagtitiwala lang. Na, na parang ano yung tawag doon na, ng tawag dito, yung pinapabayaan yung pamilya. So, hindi ganon yung application nun. So, ibig sabihin, yung mga alalahanin, yung pag-aalala mo, yung mga takot mo para sa pamilya mo o sa minamahal mo sa buhay, binibigay mo sa Lord. At nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Maganda yun. Anong ibibigay mo sa Panginoon? Problema. Lord, sa'yo na yan. Di ba? Isn't good? Wala kang problemang dadalhin kasi binibigay mo sa Panginoon. Kaya hindi to patungkol sa kung ano yung makukuha natin. Dapat ano yung maibibigay natin. Pakisabi sa iyong katabi, ano yung maibibigay natin. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, dapat hindi empty-handed. Actually, itong dala-dala na mga regalo ng mga matatalinong tao na to, lahat ng to mahalaga, merong halaga. Merong great cost na tinatawag. Kaya nga, hindi po pwede yung tira-tira. Amen? Tira-tira na lamang ba ang laging ihahandog sa Panginoon? Di ba sabi mo, mahal mo siya? Yan ba ang patunay mo sa Kanya? Tira-tira. Search niyo yun. May kantang ganon. Hindi pwedeng tira-tira yung ibibigay sa Kanya. Amen. Pwede mo bang baratin ang Panginoon? Mahirap pag sa yabangan, all out ka magbigay. Pagdating sa Diyos, kinukuripot mo. Hindi dapat ganon. Kaya nga, dapat galingan natin lalo. Amen? So, pag nagbigay tayo sa Lord, yung best. Yung best. Amen? Yung the best. Ito ano, mag-alas 12 na. Naalala ko, nung bago pa lang ako sa Panginoon, bagong-bago, I think mga more than a month. So, umuwi ako. Then, pagdating ko doon sa Websi, doon sa Bible School, may nagre-rent, may youth camp. Of course, hindi yon youth camp ng church namin. Nagre-rent lang. Siyempre, uhaw tayo sa Panginoon kahit hindi naman natin activity. So, nag-attend ako. Then, pag-attend ko, nag-exhort na ng giving. Nag-exhort na ng giving. That was way back 2006. Matagal na, mga 20 years na siguro. So, matanda na siguro ako. 20 years, way back 20 years ago, ano? And sabi, narinig ko doon sa nag-exhort sa preacher, sa pagbibigay. Sabi niya, kapag nagbigay kayo sa Panginoon, dapat yung the best. Yung time na yon, 300 lang yung pera ko. Kaka-launch pa lang siguro nun ng buo na 200. Isang 100. So, of course, maliit yun na bagay sa panahon natin ngayon. Pero sa panahon ko noon, malaking-malaki na yun. So, magbibigay na. So, bibigay ko yung 100. And then, of course, yung impression sa akin through the message, dapat yung the best. So, sabi ko, sige, ito na lang na isa na bill. And then, nung papalapit na ako, sabi talaga, yung impression talaga sa akin, give what is the best.
So yung best ko that time, yun lang. Ipapalapit ako doon sa offering box. Sabi ko, bigay ko na lang to lahat. Lahat. So, bigay ko lahat. And then, pag dating lang ng ilang araw, may nagbigay naman sa akin, triple. So, dumating naman yung time, merong linggo. Talagang gusto kong magbigay, offering. Wala talaga akong pera, may liban sa 10 pesos. Sabi ko, pera ba to? Way back 2006 din. Siyempre, nahihiya ako, baka tumunog to doon sa ano eh. sabi ko talaga, Lord, kung pwede lang, kung magkakasya lang yung katawan ko dyan sa basket na yan, talagang gusto kong magbigay. So, talagang wala, nakakahiyang lumapit, pero yun lang kasi talaga yung pera ko. So, bigay ko rin. Hindi naman, nung time, hindi ako nag-hesitate na magbigay, ano? Nahihiya lang ako na yun yung ibibigay ko. Yun yung kondisyon nun. So, pagkatapos ng service, may nagbigay sa akin ng pera. So, ibig sabihin, ano po yung lesson dito? Hindi po sa laki, kasi yung 300, napakaliit nun. Hindi po sa laki. Kundi, doon sa halaga. Kasi, nung time na yon, sobrang laki na yon. Kasi parang, like kung may 1 million ako, parang yung katumbas din, 1 million din yon, ibibigay ko. Kung yun lang yung pera mo. Pero the more ka na nagbibigay sa Panginoon, hindi siya nagpapatalo sa pagbibigay. Amen? So, kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, let us give our best. When we worship God, let us give Him the best worship. When we praise God, let us give Him the best praise. Amen? Bigay natin sa Diyos ang nararapat na para sa Kanya. Hindi pa ako nagkukulik ng offering ha. But you know what? Celebrating God's love, it's all about giving our gifts to Jesus. Amen? Give your gifts to Jesus. Ano yon? Lahat-lahat sa buhay mo, bigay mo sa Kanya, pagkatiwala mo sa Kanya. Amen? The last one po. Now, celebrating God's love is all about worshiping Jesus. Bakit po natin sinabi? Magkadikit lang po doon sa verse na yon. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped Him. They worship Jesus. They knew that Jesus is the Savior, King, and Lord, and Master of their life. Amen? Ang buhay po natin patungkol po sa pagsamba sa Panginoon. Amen? So, dapat may yung New Year's resolution natin next year, sa 2026. Dapat sabihin natin, Lord, gusto ko yung mas lalong malalim na pagsamba at pagkilala sa iyo. Amen? Gusto ko yung mas matinding relasyon at ugnayan sa Panginoon. Huwag nating sabihin na kilala ko na si Lord. Lord, kilala na kita. Napakinggan ko na yan. Nabasa ko na yan. Hindi po dapat ganon. Kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran, unlimited. Kung sinasabi mong kilala mo na siya, actually, malayo pa. Habang nabubuhay tayo, pwede nating makilala ang Panginoon from glory to glory. Yung mga naranasan mo noon, kulang pa yan. Pwede mo pa siyang maranasan ng mas higit sa mga darating na taon. Amen? Kaya wag kang makokontento. Hello? Hindi ko sinasabi na magkaroon ka ng buhay na walang kakontentuhan. Ang sinasabi ko,
huwag kang makokontento sa mga ginagawa mo ngayon, sa mga karanasan mo ngayon, dahil marami pang inihanda sa iyo ang Diyos. Hello? Marami pang inihanda sa iyo ang Diyos. Huwag kang titigil porque like na-achieve mo na yung mga minimithi mo. Kasi kung wala ka ng dahilan para mabuhay, lagot ka. Amen? Kinakailangan excited ka palagi. Alam mo na mayroon pang ipaparanas sa iyo si Lord. Alam mong mayroon pa siyang ipapaintindi sa iyo. Alam mong mayroon pa siyang ipapaunawa sa iyo. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, kilala ko naman si Lord naniniwala naman ako sa Kanya. Nagpipray naman ako sa Kanya, hindi naman ako nakakalimot. Hello? Usually, yung mga na yan, rason lang yan. O dahilan. Pero kung seryoso ka ngayon sa Diyos, dapat mas lalong maging seryoso ka pa sa Kanya. Amen? Mas lalong maging seryoso ka pa sa Kanya. Kasi marami pa siyang sorpresa na inihanda para sa iyo at para sa akin. Amen? Ang Diyos po ay gumagawa po ng mga dakilang bagay. Sabi po ng 1 Corinthians 2:9, if you will open your Bible in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi po doon eye has not seen, nor ear has heard, nor enter into the hearts of men the things which God prepare to those who love them. So, hindi pa nakikita ng anumang mata ng tao, hindi pa rin naririnig o sumasagi sa puso at isipan ng tao yung mga dakilang bagay na inihanda niya para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Ang Diyos po hindi naubusan. He is unlimited God. Kaya nga, patuloy natin siyang pakanaisin. So kung ngayong taon na ito, okay tayo, next year dapat may goal tayo. Na mas lalo tayong lumalim, mas lalo natin siyang makilala. Amen po ba? That is why the essence of Christmas, ano yung apat na yon? Longing or seeking for Jesus. Pangalawa, humility before Jesus. Pangatlo, offering your gifts before Jesus. Pang-apat, bakit tayo nabubuhay? Worshiping Jesus. Now, sabi po ng John chapter 4, verse 10. Hinihiling ko po ng lahat ay tumayo. John chapter 4, verse 10. Sabi po, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you a living water. Amen. Again, John chapter 4, verse 10, Jesus said, if you knew the gift of God, kung naiintindihan lamang mo ang kaloob ng Diyos, at sino itong nagsasabi sa iyo na bigyan mo ako ng may inom? Kung nakikilala mo lamang siya, malamang, hihingi ka sa Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Normal po sa atin yung magutom. Normal po sa isang tao na mauhaw. Hanggat tayo po ay naririto sa lupa. But always remember, John chapter 6 verse 36, Jesus is the bread of life. Meaning to say, Jesus is our satisfaction. Si Jesus ang tinapay ng buhay, siya po yung nagbubusog sa atin kung tayo'y nagugutom. And Jesus is the living water. Kung tayo po'y nauuhaw, siya rin po yung pumupuno sa atin. Meaning to say, He satisfies our need. Kaya nga po, wala tayong ibang kailangan, kundi siya lamang. If you knew the gift of God, kung kilala mo, o alam mo, o naiintindihan mo ang regalo o kaloob ng Diyos sa iyo, hihingi ka sa Kanya ng tubig na nagbibigay
buhay. Jesus is our satisfaction, and He is our contentment. Shall we bow our head and close our eyes? Hallelujah. 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 God, today, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord God, for allowing us, Lord, and teaching us to understand the essence of Christmas and the reason why you came here on earth. Wala pong iba kundi ikaw ay aming hanapin, Panginoon, kagaya ng mga taong matatalino. Walang iba, Panginoon, kundi kami ay magpakumbaba sa iyo. Kilalanin namin sa aming sarili na wala kaming magagawa kung ikaw ay wala sa amin. Walang iba, Panginoon, kundi ang ihandog namin ang aming mga buhay. Kung paano mo ibinigay ang iyong buhay para sa amin, ganun din po. Ang iyong nais ay ihandog namin sa iyo, ibigay namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin, ang aming buong buhay. At ang totoong diwa ng Kapaskuhan kung bakit ka naparito sa lupa, walang iba, Panginoon, kundi ikaw ay sambahin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang come on, sing it to the Lord with all of your heart. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y
di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Hallelujah. Shall we continue to recommit our life to the Lord? Let us continue to recommit our life before the Lord. Alalahanin mo kung gaano siya naging tapat sa'yo ngayong taon na ito, before this year 2025 ends. Alalahanin mo paano siya kumilos sa buhay mo, paano kanya sinamahan, paano kanya ginabayan. Alalahanin mo lahat ng kanyang kabutihan. And make it a stepping stone sa pagharap sa panibagong taon. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Diyos. Sige po, pasalamatan mo ang Diyos. Kausapin mo siya. Mga kapatid, kausapin mo siya. Pasalamatan mo siya. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagsama, Panginoon, sa mga pabor na aming tinanggap at naranasan, sa kalakasan, sa mabuting kalusugan ng aming pangatawan, sa trabaho na iyong binigay sa amin, sa mga tao, Panginoon, na iyong pinahintulot na aming makilala at makasama. Lord, salamat po. Even, Panginoon, sa mga nangyari na mabuti o inaakala namin na hindi maganda, Lord, pinapasalamatan po namin sapagkat walang pangyayari o nangyayari sa buhay namin na lihim sa iyo o lingid sa iyo, Panginoon. Lahat po ay nalalaman mo. And you have said in your word na lahat ng bagay ay iyong pinapahintulot na mangyari para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa iyo, Panginoon. For we know that all things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Tinawag ka ng Diyos para sa kanyang layunin. Kaya anuman yung nangyayari sa iyo, anuman yung sitwasyon mo, just trust and believe God. It is for your own good. All things work together for good to those who love God. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Iniibig mo ba ang Diyos? Then His words tells us, all things work together for good. Lahat po ng nangyayari para sa kabutihan mo. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Kung paano ka nagtiwala sa Diyos ngayong taon na to, at sa mga nagdaong taon, pagtiwalaan mo siya sa darating na taon at mga taon. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong mga salita na pinaunawa mo sa amin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ito po ay walang iba kundi ang patuloy na hanapin ka, Panginoon, magpakumbaba sa iyo. Ibigay namin, Panginoon, ang lahat, pagkatiwala namin lahat sa iyo. At ikaw ay aming sambahin sa buhay na ito na meron kami. Panginoon, madakila ka po't maluwalhati. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay.